mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng The Baptist Church CSI. Kaya salamat po muli sa Panginoon at tayo po ay nagsama-sama at matuto ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Again, good morning po sa inyo po lahat. Good morning din po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also po sa mga mission churches and mission pastors po natin na nandiyan. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo po lahat, and I hope na kayo po ay handa na upang matuto ng karagdagang impormasyon sa ating kalusugan. Alright? So at hindi ko na papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Ayan. Good morning, Doc Julie. Good morning. At good morning po sa inyong lahat. At as usual, lagi ko sinasabi, pag week starter at week ender, masaya ang lola. Man. Oo, kasi at least pinaano tayo ng Panginoon ng mahabang mga episodes. Oo, maraming mga episodes, Oo. mga bagong episodes. Nabibigyan natin yung kanilang mga pangangailangan. Yan, Oo. tama. Nare-reach natin yung goal natin. Amen. Na sila ay makapagbigay tayo ng mga dagdag kaalaman tungkol Yun. sa ating mga kalusugan. Tama po yan. Oo. At grabe na naman po ngayon ang ating tatalakayin. Yeah, totoo yan, ma'am. Maganda po yung ating tatalakayin. Kasi parang sa akin, pag ito healthy to, Everything is healthy. everything is healthy. Yes, Oo. yes. Tama po yan, Doc Julie. Oo. Kaya, Umantabay. Makinig. makinig na kayo at Matuto. mag-invite. Yun, Oo, tama. mag-invite po kayo. Nakita ko na naman yan, Jeffrey Unsat na yan. Naman, oo. Sir Jeffrey Onsat, hello po. Happy viewing, sir. And also kay Ma'am Belia Quiñones. Hindi kinukuha yung kanyang 100 peso load. Oo nga eh. Oo. Anyway. Baka marami siyang load, ma'am. Oo. Oo. Hello din po kay Sir Roberto Villarin at kay Ma'am Sharon Villarin. Ayan, hello po. Mag-asawa po yan. Sila po ay nanonood ngayon para sa atin. Taga saan ba yan? Sa amin po yan, sa Central East Family. And also, Okay. kay Ma'am Gemma Krampatanta. Shout out sa iyo, Ma'am Gemma. And also kay Samantha Pulido. Ayan, happy watching sa inyo dyan. At sa iba pang mga taga-subaybay. Ma'am Cecil Ampig. Nanonood na po si Ma'am Cecil Ampig. And also si Ma'am Belia Quiñones. Yes, opo. At Ang Linda Quiñones kaya. yan. Malamang nanonood na yan. Mamaya-maya makakasama na rin po natin sila dyan. Alright? At sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin, magantabay po kayo dyan. Maganda po yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Actually, parang ito yata yung aking first episode ngayong 2026. Kilala niyo po ba ang host ng Impormasyon Pangkalusugan? Siya po ang dati pa rin. Pero ito yung yan, ito yung first episode dapat ko. i-welcome pa pala namin. First episode ko Welcome for the for- year 2026. Oo. Ito po yung aking first episode, mga Kaya kapatid. pala wala pa tayong team. Oo. Dati, commit to be, To be healthy. healthy. Oo. Siguro, Year of commitment commit to be healthy too. Naku. Yan. Oo. Di ba? Opo. Wala namang kamatayan yung commitment. Commit, oo. Anyway. Ayan. Hello po kay Ma'am Edna Tadeo. Hello po. Kaya salamat po sa Panginoon at nagsama-sama tayo for this year 2026. First episode ko po ito. At pagpasensya nyo na at hindi po ako nakapag-air ng mga nakaraang episode. Sa kadahilanan na alam nyo naman po ang preparation na ginagawa din po natin para po sa ating area. Natin ang Sunday, Opo, natin. hosted na po namin yan, ang East Corner. Kaya pag-pray nyo po, mahit po namin yung goal po namin na 300. Saka ang alam ko, ibang klase itong leader na to. Sinakop na ang buong Metro Manila. Para bang wala nang nasan yung ibang... Paranaque sa kasukat, ma'am. Yun na naman yung akin. Ay, napakalalaking niyan. Paranaque. Shout out pala kay Sir, sino bang dyan? Yamsuwan, di ba ma'am? Yamsuwan bang dyan?
At kay Olivares. Baka, Oo. hindi ka ba binigyan ng ano? Wala akong andyan. Nagbibigay yan. Oo. Nagpapahiram yan ng mga sasakyan. Oo. At pinadadala niya. Kung kilala mo si ano, dati yan nagpapadala Olivares. ng mga ano yan, ng mga estudyante. Wow. Oo. Siguro hindi mo siya ano tawag doon, hindi ko makalimutan. Courtesy call. Courtesy Yan. call. O, dapat. Kasi hahalugugin mo yung Yan, kanyang oo, lugar eh. lugar eh. Oo, Kailangan, dadalhin natin. malay mo, meron ka pang kasama mga VIP, mga barangay tanod. tanod. Oo. Oo. Kasi hindi mo alam yung mga Lugar. pasikot-sikot ng mga maliliit na ano doon. Kailangan ma-reach yun. Tama. Tsaka napakabait na ano niyan. Opo. Kaya shout out sa lahat po ng mga taga Paranaque at Sukat. Ay hello po sa inyo pong lahat. Sabi ni Sir Jeffrey Onsat dito, welcome daw Sir Conrad. Salamat Sir Jeffrey at welcome mo ako dito sa programa natin. Ayan. So again mga kapatid, pag-pray niyo po at this coming Sunday ay magsama-sama tayo at nawa mahit po namin yung goal po natin sa ating simbahan. 300 first-time visitors at hindi lang po sa East yan, kundi lahat din sana ng mga ibang areas ay makapag-involve din tayo. Parang ang nararamdaman ko, aabot ng 1,000 yan. By the grace of God, siyempre by the oo. grace of God. Iba ang Diyos pag trumabaho. Oo, iba ang Panginoon din talaga pagka Yes. alam niya ang puso ng mga leader eh. Oo naman. Totoo yan. Kaya i-welcome natin ang Kaya, ganun niya ang ministry. yes. Kahit na talagang kailangan may mga area pa siya hindi napupuntahan ay pupuntahan niya rin. Kaya lang inuna niya muna ang kanyang kanyang pagiging host dito kasi mahirap na Makalimutan ako dito. kasi Matatanggal parang tayo, masisisante tayo dito. baka parang ang ano ko, it's either ikaw ang maalis o ako. Pawala na. Oo. Baguhin na ang impormasyon pangkalusugan. Pero alam ko hindi sila papayag. Tama. Bakit? Kasi lagi nilang sinasabi na sila ay maraming natututunan. Yun. Marami po. Oo. Totoo po Iba yan. kasi yung nare-remind ka na na for the first time maririnig mo sa mga dalubhasa nating mga Tama. speaker. Tagapagsalita. Oo. Kaya lang, ang Doc Lani, parang sumasabay sa'yo. Yun. Sumasabay din pati yung mga ibang speakers natin eh. Oo, parang... Oo. Shout out kay Sir John Ber Sapatose at kay Ma'am Benaline Bernales. Ayan. Okay. Sino ba yung Bennett? Yan, sa amin po yan. Ah, Is is. family. Opo. Hello po. Hello po sa inyo po. Shout out sa inyo. And also kay, sino po ba yung mga bago dyan? Ma'am Edna Tadeo. Hello po. And also kay Ma'am Rhea Espiritu. Ayan. Sa lahat po na mag-celebrate ng birthday, happy birthday po sa inyo. Nakalimutan ko yung mother ni Jamber. Nakalimutan ko pangalan. Anyway, nandito siya nandito naman sila lagi. Wow. Yan. Alright. So, shout out po sa inyo pong lahat at I hope na kayo po ay ready na upang matuto ng ating i-discuss ngayong umaga pong ito. Supposedly, si Ma'am Ces po dapat ngayon. At sakaling nag-message po siya sa akin kagabi at wala po siya ngayon dahil meron po siya mga kailangang importanteng lalakarin. Kaya ako po muna, first lecture for the year 2026. At maganda po yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. At sana, sabi nga natin, yung year ng commitment natin last time na tayo po ay maging healthy, ay ganun pa rin, mga kapatid. No? Same pa rin. Ituloy nyo lang po yun. No? Kaya nga, magandang katanungan. After this year, mga kapatid, nung natapos ng year 2025, kamusta na yung kalusugan mo? Ano naman ang nag-improve sa'yo? 'Di ba? So, yan po yung magandang tanong natin sa bawat isa. Natapos yung taon 2025, kamusta na yung kalusugan natin? Nag-commit tayo na maging healthy, 'di ba? So, ano po yung dapat nating ano na yung mga nangyari
sa ating kalusugan for this year or for the past 2025. Ayan. Ayan. Shout out kay Sir BJ. Ayan, Oo, BJ Son Castro. Yan ang isa na tanong sa akin, ano nangyari kay ano? Sabi ko, hindi ka ba nanonood? Sinabi ko, busy yung tao. Sabi Ayan. niya, hindi ko na nakikita mama eh. Sabi niya. Sabi ko, dadating din yung araw. Yan. Darating din ang araw, Sir BJ, magkikita din tayo. Ng mukaan. Ayan. Kaya lang, kailangan BJ, i-welcome mo. Kailangan daw ng iced coffee. Yon. Oo, kasi Tawagin- medyo... Tawagin mo nga yung isang anak ko dyan na Yan, taga, yan. anong lugar yun? La Union. La Union. Mukhang hindi rin nanonood. Busy din yun. Busy din, Busy yan, oo. busy yan. Oo. Okay. May tanong dito si Ma'am Benelyn Bernales. Sabi niya, good morning po, Doc Julie. Pwede po ba sa anak ko yung barley sa 16 years old? Ayan. Pwede. Barley kasi is a supplement po kasi Oo, yan, di ba? At supplement herb naman po yan, ma'am. Herbal supplement po yan. At Pero dapat, magandang... tinitikman nyo muna. Oo. Ang At barley po kasi... patitikman nyo din kami. Kasi, depende sa anong Saan gawa? saan gawa. Baka dyan Marami po kasing Oo. marami po kasing mga mga uri ng barley na ngayon na lumalabas, ma'am. Oo. So, may mga pure barley, may mga barley hindi rin maganda. Sa 16 years old, mama, Pwede na yan. pwedeng-pwede to. Kaya lang, ang dilemma nito, ma'am, is, ang ano niyan, tatanggapin niya ba? Kasi ang barley hindi ganun gagandahan ng kalasa niyan eh. Oo, medyo merong hindi siya ganun kaaya-aya para sa mga ganyang klaseng edad. Oo. Baka si Ma'am Bernalyn, Po. baka nagtitinda ng barley. Yan, oo, yan. O, patikman niyo po kami, malalaman natin. Malalaman din po namin, oo. Oo, kung... Pero ang barley kasi ay napakaganda po yan sa ating kalusugan. Ay, oo. Opo. Siguro Very po healthy. matatalakay po natin yan. Benefits of barley. Yan. Parang mulberry. Oo, Marlboro. Mulberry. Iba yun. Iba yun. Okay, oo. Pero barley. maganda po talaga ito. Maganda sa ating kalusugan. There, maraming mga benepisyo po ito, mga kapatid, sa ating kalusugan. Pero yun nga lang, hindi siya gaanong na nakuha sa mga market. Mga ganyan, medyo kailangan mo siya ring hagilapin. Pero sa online, napakadami na po nito sa online. Oo, itong barley po na ito. Ang anak ko. Ayan, sabi. Sige, i-order mo na. Yan ang sabi ko sa'yo. Mabilis ka usap. Mabilis ka usap yan. Mm-mm. Oo. Yeah. Kaya Ma'am Benalyn, Bernales, ay okay lang, ma'am. Magandang painumin niyo po siya niyan. Oo. Hindi po, Doc, pwede po ba yan ihalo sa gatas yung barley, the grass? Yes, ma'am, pwede po yan. Kasi herb po siya eh. Herb po siya. Actually, pwede niyo pong ilagay yan sa iba pa pang mga sa tea, yan, oo. Pero marami pa po pwedeng paghaluan po niya. Yun, oh. Parang mas maganda ata orderin yung barley kaysa sa iced coffee. Healthy talaga ang anak Ayan ko. naman, Oo. oo, talaga naman, Sir BJ. Pero kasi minsan may pangangailangan tayo na iced coffee. Oo, lalo na. Oo, lalo na madaming ginagawang mga paperworks ngayon. So, by the way, anyayahan ko pala Oo, kayo, nga. Old Fashioned Baptist Revival Lagi natin. ko inaanyayahan sila. Oo, mga kapatid, napakaganda po ng mga tatalakayin po ng mga tagapagsalita po natin dyan. At sabi nga na ating mahal na pastor, it is a taste of PSS. Talaga. Saka kung gusto nyong mapakinggan Yan. ang teacher ng Conrad Tungol, mag-enroll po kayo. Mag-enroll po kayo mga kapatid. Kaya parang alam ko, sarado na eh. Oo. Pwede pa rin, ma'am. Pwede pa rin. Yun Hindi, nga lang. sarado na yun sa Online. topic mo. sa Sarado na. Hindi, sarado na yung online registration natin sa pagkakaalam ko. Okay. Pero pwede pa rin po kayo doon na lang po sa Ramos. Kung sakasakali naman po, no? Na kayo po'y talagang makakasama. Saka sumali kayo. Sumama na po kayo dahil meron tayong libreng sasakyan. Yeah. At saka ang kagandahan nito, Doc Julie, ang ating mahal na pastor, pinaghahandaan niya talaga.
Yan naman talaga, grabe na po yung effort ng ating mahal na pastor. Pabiyahe siya ngayon, mamaya pupunta ulit siya dito, pabiyahe siya ulit. Kaya ginagawa niya na lang pong Yung word na ginagawa na lang kaya po ang Ramos. Ramos, Okay. mga kapatid. Pero kaya nga patuloy niyo po yung panalangin na maging successful po ito. First ever na mangyayari po ang Baptist or old-fashioned Baptist revival na mangyayari sa Ramos. At first ever din, ma'am, na ganito ang tema. Oo. Oo, kakaiba. Kaya yung, ako personally, Opo. tuwing punta ko ng Ramos, wala ka nang masasabi na, wow. Yes, totoo yan. Wow, ang ganda. Totoo wow, po yan. palaging may bago. Yan, yan. Oo. Ganun kaano ang ating pastor na gusto niya ay Laging masaya. Oo, yung parang wala ka nang sasabihin na napakabuti ng Panginoon. Yun. Totoo po yan. Bine-bless tayo ng Panginoon. Kasi hindi mo naman makikita basta-basta yan kung hindi ka bine-bless ng Panginoon. Yun, tama. Tsaka tama. yung the way na ma-appreciate mo siya Yeah. ay totoo po yung galing sa puso. Napakaganda po na hindi mo kasi aakalain na iyang isang lugar na ganyan before ay maging ganun Yeah. ngayon. Totoo yan. Yun. Kaya nga sabi ko, pag nakita nyo siya dati, kung anong meron dati, at kung ano na yung ngayon, ay grabe talaga. Oo, grabe na mga kapatid. But anyway, so again, we are inviting you to join sa ating Old-Fashioned Baptist Revival this coming Tuesday. Yan, kick-off service po natin ay 5:30 p.m. Alright, so kita-kita po tayo dyan and tuloy-tuloy na po niyan sa Wednesday and also Thursday, mga kapatid. Napakaganda pong mga, mga gagawin po natin dyan para po sa ating Old-Fashioned Baptist Revival. Okay? Sige po, at tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid at magandang mapag-usapan po natin ito. So, tulad nga na nabanggit ko kanina, dapat for this year 2025 ay tuloy-tuloy po ang ating magandang kalusugan. Alright? So, kung ngayon man ay nag-commit na maging healthy, kamusta na yung commitment natin for this year 2025? Yan po ang pinakamaganda dyan. Alright, kung hindi po natin nakamit, hindi pa naman nagtatapos lahat mga kapatid. Binigyan ka ng Diyos, pinahintulutan ka ng Diyos, makapasok dito sa year 2026, alright, commit to be healthy pa rin. Alright? Kasi pinahintulutan ka ng Diyos, hindi ka na hospital, okay pa rin ang kalagayan mo. Okay, so ngayon, magandang panimula, simulan mo na ang taon mo. January pa lang mga kapatid, simulan mo na ang taon mo ng magandang kalusugan. Diba? Yan po ang kagandahan po niyan. Kaya nga, i-inline ko po yan sa ating topic for this morning ay paraan para ma-improve po natin yung gut health po natin. Yun! Ano ba ang kapamaraanan para ma-improve? Kasi nga, tulad nga ng sabi nga ni Doc Julie kanina, gut health is napaka-importante. Alright? So ano ba yung gut health po na yan? Para at least mabigyan po natin ng kaliwanagan. Ano bang meron sa gut health na yan? Sabi po ng siyensya o sabi po ng study or mga dalubhasa, it refers to the balance of microorganism that lives in the digestive tract. Okay? So, ang digestive tract po natin ay nagmumula po saan? Sa mouth, esophagus, small intestine, large intestine, and also sa ating paglabas. Alright? So, yan po, yung buong digestive tract po natin na yan, ay meron daw tinatawag doon ng mga microorganisms or meron daw pong parang mga buhay na mga cells diyan sa ating gut or diyan sa ating bituka. Okay? So gut health, yan po yung sasabi na refers to the balance of microorganism. Kaya nga binanggit ni Doc Julie kanina, napaka-importante nito because kung ano yung meron sa ating gut, ay ganun din yung mapupunta sa ating kalusugan. So, for example, mga kapatid, yung ating panunaw or yung ating tiyan ay hindi maganda. Alright? Kung yung tiyan natin ay hindi maganda, ganun din ang kakalabasan sa ating pangangatawan. Hindi rin maganda. Like for example, kahit anong kain natin ng masustansya,
Kung yung gut natin ay hindi maganda, hindi nakaka-absorb ng maayos, baliwala din. Nakukuha niyo po yun? Kaya nga maganda na bigyang pansin natin yung gut po natin or yung gut health po natin. Ika nga, sabi nga dyan, yung mga microorganisms nandoon sa loob ng ating tiyan. Dapat masigla po yung mga yan. Dapat maganda po ang kanilang kalagayan. Kaya nga sabi nga po dyan looking after the health of the gut and maintaining the right balance of these. Alright? Microorganism is vital for physical and mental health, immunity, and more. Tulad nga na sinasabi ko po sa inyo kanina, the more na maayos yung ating gut, yung panunaw. Like for example, kakain tayo ng mga vitamin C, rich in vitamin C, para ma-boost yung ating immune system. Tama po ba? Like for example, di ba, dinidiscuss natin, like mga citrus food, ayan, ay rich in vitamins po yan, or vitamin C. Or kumakain tayo ng mga food supplement, okay? So, mangyayari lamang at maa-absorb lamang ng ating pangangatawan po yan kapag maayos po yung ating gut health. Alright? Pag maganda po yung mga microorganisms natin sa ating pangangatawan. Kaya nga, magiging maayos yung immune system natin, magiging maayos yung physical health natin, mental health natin, kapag maayos yung ating gut. Kasi wala naman ng ibang pwedeng kumbaga pasukan ng mga natin di ba? Ng ating mga kinakain, di ba? Not unless na iseswero po tayo. Hindi naman tayo lagi nakaswero, mga kapatid, di ba? Yan po yung dapat po nating makita. Yan po yung dapat nating malaman, mga kapatid, no? Para mabigyang importansya natin yung gut health. Kasi pag hindi natin naunawaan yung gut health natin, sayang din po. Sayang din po. Hindi naman, kumbaga, parang mababaliwala yung ating kinakain, mga kapatid, no? Kaya nga may mga bagay-bagay din na dapat nating tignan para ma-improve natin yung gut health natin. So I hope naunawaan niyo po kung anong meron po sa gut health, no? Kaya nga, sabi nga dito, yung mga bacteria at yeast and viruses po, which are trillions, are also called gut microbiome or gut flora. So yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na nasa sa loob po natin ng pangangatawan po natin. Kaya nga 'di ba, tulad na lang po nung sikat na inumin para sa ating tiyan, yung Yakult. 'Di ba? Yung Yakult. Sikat na sikat po yan. Kaya pag tinignan nyo po yun, anong meron doon sa Yakult? Meron siyang prebiotic. Oh, yun po yun. Prebiotic po siya. Marami po siyang ginagawa or pagkain po siya sa ating tiyan para gumanda yung ating tiyan. Kaya nga sabi nga nung di ba, nung isang commercial ng Yakult, okay ka ba tiyan? Di ba? Natatandaan niyo pa ba yun? Yung kanyang commercial na yon. Kasi nga, pinapaganda niya or binibigyan niya ng sustansya yung mga bakterya, microbiome doon sa ating tiyan na mag-a-absorb nung kinain po natin. Kasi yung kinain po natin, i-digest po natin yan I-digest, tapos mangunguya po natin yan hanggang sa matunaw po sa ating tiyan, tapos i-absorb po ng ating katawan yan. Kaya nga, ito po yan. Paano na lang kung kakain tayo ng mga hindi masusustansyang pagkain? 'Di ba? So, mas lalo na, mga kapatid, mas lalo nang hindi gaganda yung bakterya or mga microbiome sa ating pangangatawan. Sir, mamamatay ba sila? Yung mga yung mga bakterya po na yan, hindi naman po sila mamamatay. Ihina. Bagkus mas lalong tataas yung bad bacteria. Okay. Yan ang mangyayari. Kaya nga kasi, di ba, merong good bacteria at meron ding bad bacteria sa ating pangangatawan. Kaya nga si Yakult, ang ginagawa niya, pinapataas niya si good bacteria na tutulong para gumanda yung ating tiyan.
Yan po yan mga kapatid. Kaya nga pag tayo ay kumain ng hindi ka nais-nais, hindi natin natutulungan, nagdumami yung good bacteria. Bagkus mas lalo siyang hihina, mas lalo siyang ma-overpower ng mga hindi maayos na bakterya. Naunawaan niyo po yun? Kaya nga dapat natin pasiglahin yung mga gut or mga good bacteria sa ating tiyan. Kasi sila yung lalaban sila yung mag-a-absorb ng ating mga kinakain. Nakuha niyo po yun. Kaya nga many microbes are beneficial for human health and some are even essential. Other can be harmful especially when they multiply. Nakuha niyo po yun. Kaya nga yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. There are some bad bacterias, there are some good bacterias. Pag dumami yung bad bacteria sa ating pangangatawan, doon na po tayo nagkakaroon ng problema sa ating tiyan. Alright? Pero, pag maraming good bacteria, doon gumaganda yung pag-digest ng ating kinakain, pag-absorb ng ating kinakain. Kaya nga, maganda talaga, mabigyang pansin natin kung papaano natin papangalagaan. So, nakaintindihan na natin anong meron sa gut. Napaka-importante pala, no? Maganda palang pagtuunan natin ng pansin yung ating gut. Nakuha niyo po yun. Ngayon, papaano naman na natin siya aalagaan? Ano ang mga dapat natin gawin para maalagaan natin siya? Okay? Alright, number 1 na dapat natin gawin. Take probiotics and eat fermented food. Ano pa yung mga probiotic po na yan? Na yan na yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Yung Yakult. Yan, mga Yakult. Marami pa po mga kapatid na probiotic. Meron din mga probiotic supplements. Meron din po yan para magumanda ang ating pangatawan. Kasi yung Yakult naman, mga kapatid, ano pa rin siya, meron pa rin kasi siyang sugar. Oo, hindi naman po sa pero meron kasi talagang mga probiotic na po talaga. Okay? Kaya nga sabi diyan, kapag kumain tayo ng probiotic and fermented food, pag sinabi nating fermented, mga ano to, Doc Julie, pinreserve or mga pinatagal, ano ba fermented? Yung tulad ng mga mga roto, mga raw. Yung mga atsara. Ayan. Diba? Atsara, pickles. Mga pickles. Yan, oo. Yan yung mga fermented po na mga pagkain. Sabi nga po dito, to boost the beneficial bacteria or probiotics in the gut, some people choose to take probiotic supplements. So, yan na po yung sinasabi ko po sa inyo. Kung gusto ninyong pagandahin, magtuon po talaga tayo ng pansin sa ating tiyan. Kung gusto nyo po na for this year, 2026, gumanda ang kalusugan mo, okay, mag-ipon ka na, pagandahin mo na yung gut health mo. Nauna. Kaya nga sabi ko, kaya nga magandang panimula ito para sa atin Magandang makita ninyo. Kaya nga pag nagpapasok tayo ng hindi maayos na pagkain sa ating pangangatawan, just imagine, sino ang mas nadodominate sa loob ng ating pangangatawan? Imbis na yung good bacteria, siyempre, yung bad bacteria ang mas nangingibabaw po sa atin. Okay? Taking probiotics can support a gut or healthy gut microbiome and that it may prevent gut inflammation or intestinal problems. Yan po yun. So, meron kasi mga like for example, yung madalas na pananakit ng tiyan, ulcers, bloated, no parang hindi ka na natutunawan, or mga, mga diverticulitis, yan, inflammation, constipation, yan, yung hindi tayo madalas dumudumi, or kapag dumumi tayo, sobrang tigas. Yan, yung naunawa nyo po yan, isa lang yan sa mga senyales na talagang hindi maganda ang ating tiyan, hindi maganda ang ating panunaw, mga kapatid. No? Kaya nga, kapag nag-take tayo ng probiotics, mga fermented food na yan,
Yaan ang nagbo-boost, kapag sinabi nagbo-boost, nagpapaganda ng mga beneficial bacteria sa ating tiyan. Yun nga, yung mga probiotics po na yan. Kaya ngayong taon na ito, mga kapatid, no, kung hindi ka pa nagkakaroon ng mga food supplement patungkol sa probiotic, alright, maglaan ka na ng pansin dyan. Kahit walang din naman mga food supplement, mga kapatid, yung mga pagkain na lang, like for example, fermented food na yan, okay, pwede kang bumili niya, Yakult, pwede kang malagi maglagay ng ganyan sa inyo pong mga refrigerator. O, di ba? Para gumanda ang ating kalusugan. Instead of drinking kung anumang mga inumin, mas magandang pagtunan mo na yung Yakult na yan. Okay? Alright. Hindi naman ako nag-endorse dito. Yun lang kasing kilala na probiotic na abot kamay nating nabibili. Alam ko yung coffee ni Sir Dandan. Ayan, sir, kung alam nyo, ay nako. Oo. Sir, kung usapin naman na pagdating sa mga gut or probiotic, nandiyan na po, abot kamay po, Sir Dandan Ramos. Napaaganda po nung kanyang kape at yung isa pa pong, marami pong produkto po dito, Sir Dandan, patungkol po sa gut. Oo, sa ating tiyan. Yan. Alright, so approach nyo lang po, Sir Dandan. Okay? Alright, ano pa? Ito na yung sinasabi ko po sa inyo. Eat prebiotic fiber naman. Okay? Prebiotic fibers or prebiotic feed on non-digestible carbohydrates called prebiotics. This process encourages beneficial bacteria to multiply in the gut. Prebiotics may help prebiotics become more tolerant to certain environmental conditions including pH and temperature changes. Prebiotic fiber, I think meron akong mga example po dito. Like, asparagus, banana, or garlic, chicory, hindi naman natin gaano yan. Onions, whole grains food, yan. So, eto na lang, lagi natin nakikita, banana na lang, mga kapatid. Kaya dapat yung mga yan, hindi na nawawala sa ating mga hapagkainan. Yung saging, napakamura po ng saging, mga kapatid. Lalo na kung nasa probinsya ka pa. Laging merong saging, di ba, Doc Julie? Hindi nawawala sa kabakuran itong mga to. Walang pinipiling taon nito, walang pinipiling buwan ito, mga kapatid. Itong saging po na ito. Kaya nga, every now and then ay meron ganyan. So, dapat meron lagi tayo dyan sa ating hapagkainan ng saging. Bakit? Prebiotic kasi siya. Di ba? Prebiotic. Maganda sa ating tiyan. Itong banana po na ito. So, wag po natin tatanggalin po niyan. Yung banana, ano pa yung isa kanina? Yung sinasabi kong Yakult, or kung meron ka pang food supplement, napakaganda po niyan. Mga magandang supplement po yan para gumanda po ang ating tiyan. Kasi like for example, ganito po yan, meron, sige ma'am, Doc Judy. Then naalala ko na yung garlic. Kasi may nabibili din na garlic na fermented. Yung Opo, meron po preserve talaga na yan. siya. Preserve na. Oo. Yan. Na kakainin mo na lang na na medyo hindi naman siya yung ganung kaanghang, pero masarap po siya. Wow. Oo. Pero meron. Bibigyan ko si Sir Conrad niyan para gumanda ang boses. Kasi tignan nyo po ito, mga kapatid, no? Like for example, meron kang nararamdaman sa sakit sa puso o meron kang diabetes. Ayan, ganyan na lang. Tapos, kumakain ka ng mga pagkain anti-hypertensive, anti-diabetic, kumakain ka ng ganun. Pero, hindi mo na lubos maisip o hindi mo na rin nakikita na yung gut natin ay hindi rin maganda. So, parang nakikita nyo po yun, hindi naman sa nawawalang bisa, kumbaga, napupunta lang sa hindi maganda. Kumbaga, hindi kasi na-absorb ng ating pangangatawan eh. Parang useless. Yan, parang useless, mga kapatid. Kasi nga, hindi maganda yung pag-absorb eh. Di ba, nakuha nyo po yun? I hope na nakita nyo po yun ha. Kasi alam ko naman, mga kapatid, lahat sa atin ay marami ng tumitingin ngayon pagdating sa mga natural supplements. Or hindi na yung, kumbaga, instead of insulin, ito ang gagawin. Hindi na ako iinom ng metformin
para sa ating diabetic, kundi ito na lang ang aking gagawin. Pero, mas mahihirapan tayo mga kapatid, no? Minsan nakikita natin, parang bakit ganun? Wala pa rin nangyayari, mataas pa rin yung yung sugar ko. Bakit ganun pa rin? Hindi pa rin maayos. It's because, mga kapatid, hindi na nga maayos yung gut natin. Kaya nga dapat ayusin talaga yung gut, yung pang-absorb ng ating pangangatawan. Oo, kasi mahirap, ang ganda nga ng diet natin, ang ganda nga ng natin, pero hindi naman na-absorb ng mabuti ng ating pangangatawan. Kaya nga, gut health is very important. Okay? Kaya nga lagyan nyo po yung banana, yung probiotic food, probiotic supplements like mga Yakult, or Delight, I think, probiotic din yan. Tama po ba, Doc Julie, yung mga ganyang inumin. Oh, marami po, makikita po kayo mga may mga yogurts na probiotic din po. Yan, maganda po yan. Okay? So, yan po isa mga ina. Ito pa. Eat less sugar and sweeteners. Yun, no? So, ibig sabihin, kontian mo ang mga matatamis, kapatid. Oo. Less sugar. Less sweeteners. Kaya nga, just imagine kung ikaw pa rin, 2026 na, nagti-3-in-1 pa rin tayo, 3-in-1 coffee, na napakatindi po sa sugar po talaga niyan, di ba? Tapos ang mo pa, ang partner mo pa sa 3-in-1 coffee, yung pandesal, na napakasarap, na isasaw sa... Wala talaga mga kapatid, walang mangyayari sa ating niyan, gut natin yan, no? So, kung hindi ka nga nag-3-in-1 coffee, nga naman, brewed, pero sandamukal naman na na sugar. So, mas maganda yan nga sa eat less. Take note of the word less, hindi naman natin tinanggal. Less sugar, no mga kapatid. Pero wag din tayo magpapaninlang sa mga sinasabing no sugar. Zero sugar. Oh, wag tayo magpapaninlang sa mga ganun mga kapatid na na inumin, lalong-lalo na sa mga sodas. O wag po tayo kasi meron at meron pa rin po siya. Just imagine na lang, 'di ba? From the word sugar itself, 'di ba? Sweet siya. 'Di ba? Sweet ang sugar. Hindi pwedeng walang sugar na na walang lasa. Oh, pero pag tinikman mo ang isang beverage or isang inumin at matamis pa rin siya, paano tumamis? Walang zero sugar. Yun na lang yun. So, ibig sabihin, merong inibang sugar. Alright? So, yun po yan. Kaya sabi kasi, pag nakalagay dito, ayon po sa siyensya, eating a lot of sugar or artificial sweeteners may cause gut dysbiosis. Ay, naku, meron palang ganun na nangyayari, Doc Julie. Or, ang nangyayari, ibig sabihin ng gut dysbiosis is yung imbalance of gut microbes. Balik po tayo sa unang lesson kanina mga kapatid. Anong sabi doon? Kinakailangan balance yung ating gut microbiome. Anong nangyayari pag tayo po ay kumakain ng sugar or mataas na sugar mga kapatid sa ating pagkain? Nagkakaroon ng imbalance sa gut microbes po natin. So, yun po yun. Yun po yung nangyayari po. Kaya nga, use of artificial sweeteners can negatively impact blood glucose levels due to their effects on gut flora. This means that artificial sweeteners may increase blood sugar despite not actually being a sugar. Yan yung sinasabi po natin mga kapatid. Kaya nga, doon sa sinasabi po namin ni Doc Julie kanina na nakalagay zero sugar. Nakalagay dyan, or no sugar. Puntahan ninyo yung ingredients, merong nakalagay doon, added sugar. Yun na po yun, mga kapatid. Or, nakalagay na doon yung artificial sugar. Yan na po yan, mga kapatid. Diyan na po tayo nadadali. Kaya nga, kahit anong mga sugary foods po na yan, na alam ninyo sa panlasa ninyong matamis, ay mahirap po yan. Hindi po maganda po yan.
Okay? Kasi nga nagdudulot ng imbalance of gut microbes. Okay? Sabi nga po dito ni Sir Cesar, yan po ang gusto ng diabetic Sir Con. Ano yun? Yung zero sugar. Okay lang yung yogurt delight for seniors. So, yan, tama po yan. Yung yogurt po, yung pure ha. Yung pure yogurt po ito. Kaya nga po... Po? Greek. Opo, yung pure na yogurt. Kasi may mga yogurt na na syempre nilagyan na ng mga M&M, nilagyan na ng tsokolate doon sa yogurt, kung ano-ano ng mga nakalagay doon sa sweeteners sa yogurt, may mga syrups na. No, mas magandang kainin niyo po mga kapatid, yung pure yogurt. Alam ko ma'am, pwede kang gumawa nung parang homemade yogurt mo. Marami na pong lumalabas sa YouTube nito, homemade yogurt. Pwede niyo pong gawin. At least kayo pong makakapag-ano po niyan. Okay? So, Sabi nila yung gatas ng kalabaw. yan na daw talaga, Doc Julie. Kaya medyo, yun nga lang, pricey, medyo pero para naman sa ating kalusugan, mga kapatid, mag-invest tayo dyan, no? Kaya, yan po yan. Eat less sugar, tapos take prebiotic food, and then probiotic food. Ano pa yung sabi po dyan? Reduce stress. Ay, tayo nito, mga kapatid. Yan. So, isa sa mga pwedeng sumira. Kailangan mo ng 300 first-time visitors. So, stress ka. I-reduce mo yan. Reduce stress. Uminom ka ng Yakult. Yakult. Oo. Yan talaga, mga kapatid. Reduce stress. Ako minsan pag ikaw talaga ang host, mga kapatid, baka yung grupo mo na ang host, nako, sana maranasan lahat ng bawat isa. Yung ganyan, no? Pero, ang kagandahan nito, yan, sabi ni Ma'am Bella Quiñones, dapat daw walang toppings yung yogurt. So, managing stress is important for many aspects of health, including gut health. Kasi napaka-ano po nito, maapektuhan talaga ang panunaw po ninyo pag kayo po ay stress. Minsan, hindi mo na alam kung anong bakit gano'n na nararamdaman mo, di ba? So, Feeling bloated. feeling bloated. Parang minsan ayaw mong kumain, minsan gusto mo naman kain ka ng kain, minsan naman parang hindi mo maintindihan kasi nga stress Mataas yung stress hormones natin, no? Na parang pero pag kaya nga dapat i-manage natin, reduce. Malaking impact sa akalain mo, no, magandang maunawaan niyo po ito. Yung stress pala ay nakakapangit ng ating tiyan. Oh, 'di ba? So, kaya nga 'di ba, ang ano nga nila the more na lumalaki daw yung belly, the more daw ay talaga nai-stress ang ano. Kasi bakit? Kasi nga hindi maganda yung yung gut natin. Yung yun. Okay, yung gut microbiome natin. Alright? So again, isa sa mga kapamaraanan, reduce stress po natin yan. Okay? Yan, yung mga stress management techniques natin. Okay? At ito na, maganda rin po ito. Avoid taking antibiotics or antibiotics unnecessarily. Nako, mga kapatid, lagi nating nare-remind to sa mga kapatiran po natin, no? Na huwag tayong uminom agad-agaran ng mga antibiotics. Lalo na, may prescription yan, ng doktor. dapat may prescription po ng doktor ang antibiotic. Kaya Huwag wag tayong po yan. mag-self-medicate. Totoo po yan, no? Ang antibiotic po, mga kapatid, may certain days po yan na dapat nating iniinom. Lagi niyo po tatandaan ito, mga kapatid, para at least magandang ma-take note niyo po ito. Kasi minsan, ang akala natin, kapag kunyari may namamaga sa atin, hindi maganda, or alam niyo parang nai-infection tayo, iinom lang tayo ng isang antibiotic. Iinom lang tayo niyan, mga kapatid, no, ng isang antibiotic, tapos the rest, hindi ka na iinom. Tapos, pag namaga siya ulit, iinom ka ulit, mga 2 antibiotic naman. Hindi po ganun. Hindi po ganun nag-work ang antibiotic. Days po yan na iniinom.
Kasi nga talagang tinatanggal. Continuous. Continuous po yan. Hindi po rin, wala rin po yan dapat lagpas. Hindi, may oras din po yan ng pag-inom. Hindi lang po siya, ito lang, iinumin mo siya ngayong araw na ito kasi meron kang ubo. Hindi po ganon. Iinumin mo siya kasi meron kang namamaga. Hindi po ganon. Iinumin mo siya, prescribed by the doctor, at ilang beses sa isang araw. Yan. Yan po dapat. Hindi po siya yung kung kailan nyo lang po gustuhin na inumin. Okay? Kasi, ang sabi nga dito, antibiotics are also damaging to the gut microbiota and immunity, with some research reporting that even 6 months after use, the gut still lacks several species of beneficial bacteria. Naku, nakakalungkot naman po ito, Doc Julie. No? Nakapanghihina ng mga microbial doon sa Yan, gut. totoo po yan. Akalain nyo po yun, no? Pag uminom ka ng antibiotic, bago makabalik yung maayos mong bakterya sa iyong pong pangatawan, kailangan pa ng 6 months bago makarecover yung iyong pong tiyan. Akalain nyo po yun, di ba? Kaya nga, ito po lagi nyo pong tatandaan, no? Kapag tayo po ay nakaka-intake ng antibiotic, tayo po ay mababa po yung immune system po natin. Yan. Mababa po yung ating immune system kasi nga, sabi nga dito, ay sinisira niya rin yung mga maayos nating yung maayos nating gut microbes. Alright? So, kinakailangan natin talagang labanan or tignan po itong mga ganitong bagay. Kaya nga baka akala natin, okay lang uminom ng antibiotic, naku, matindi pa lang epekto sa ating pangangatawan. Wag po kayong iinom basta-basta na antibiotic, lalo na hindi prescribed ng doktor po ninyo. Okay? So kung meron kayong kakilala, ang ugali po nila, uminom lang ng isang antibiotic, nako, sitahin nyo na po agad. Sitahin nyo po agad, mga kapatid, kasi hindi po ganun ang pag-inom ng antibiotic. Okay? So I hope nagkakaunawan po tayo. And then, ito, syempre, last na po ito, no? Get enough sleep. Tapos, ang agad ang usapan. No? Getting a good quality of sleep can improve mood condition and gut health. Namatay ang mga bacteria. Walang sleep. Wala eh. Ganun Kulang. talaga. Kulang. Oo. So, pero, ang gagandahan po nito, makita po ninyo, na kapag, kasi lagi kong sinasabi po mga kapatid, dito sa Impormasyong Pangkalusugan, kapag tayo po ay natutulog, yaan po yung panahon para mag-regenerate yung ating katawan. Nagre-repair. Nagre-repair. Oo. Yan yun eh. Yan yung oras na yun, kapatid. Pag ikaw ay nahihimlay sa iyong kama at maganda ang iyong tulog, no? Yung tulog ka, ha? Oo. Walang gadget. Walang gadget, oo. Oo, sige. Gumaganda or diyan nagre-repair yung ating pangangatawan. Diyan nagre-regenerate yung cells na ginamit natin buong araw. 'Di ba? Kunyari, buong 16 hours kang gising or 24 hour kang gising o 16 hours kang gising, okay, nagpakapagod ka. Ngayon, kinakailangan mo ng magandang pahinga. Bakit? Ginamit mo yung buong araw mo eh. So, kinakailangan mag-repair ang iyong katawan. No? Kinakailangan mo mag-repair. Yung pangangatawan mo, pag ikaw ay natulog, dapat talagang sulitin mo yung tulog. Kaya nga, just imagine, mga kapatid, paano na lang yung mga 2 hours lang ang tulog? 3 hours lang ang tulog. Oh, paano po yung ganun? Ibig sabihin, yung repair ng katawan, hindi ganun talagang nare-repair. Nauunawaan niyo po ba yun? Kaya nga, tapos, ito na lang yan, para makita niyo pong, consequence po nito. Kulang sa tulog. Okay? 4 hours, 3 hours ang tulog. Pagdating sa pagkain, wala ding pang-repair. Hindi pa maayos yung repair ng di ba? Kaya siyempre, kulang ka na nga sa tulog. Dapat, gandahan mo na yung pagkain mo. Yung ba, ganun klase po ba, para makita po ninyo? Kung kakainan pa natin ng, ng mga hindi ka nais-nais na pagkain, kulang ka na sa tulog, how much more na magre-repair pa yung katawan natin?
Kaya nga sabi ko po sa inyo, getting enough sleep ay gaganda po ang ating kalusugan. Gaganda po ang ating panunaw, gaganda po ang ating tiyan, mga kapatid. Okay? So, dito muna natin tatapusin, mga kapatid, yung ating talakayin patungkol po dito sa ating gut health po na ito. Or mga kapamaraanan para gumanda ang ating gut health. Kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, lahat dito po nagsisimula. Dito po lahat nang gagaling, anumang kinakain natin, dapat maganda ang ating panunaw. Naunawaan po natin yon. So I hope na nagkaintindi. Para for this year 2026, ngayong ganito pa lang, no, ngayong unang buwan ng taon, gandahan mo na yung panunaw natin, gandahan mo na yung tiyan natin. Paganday mo na, palusugin mo na yung daloy ng ating tiyan. Tama ba ako, Doc Julie? Oo. Kaya kailangan na natin ng iced coffee na less sweetener. Walang sugar. Yan. Tama po yan. Para maging healthy ang gut. Less sugar. Yan. Yan po yan. Sabi po paano po Sir Con kung halimbawa masakit ang ngipin at kailangan uminom ng antibiotic, ano naman pwedeng pamalit sa antibiotic? Ibang klase naman po ito, Sir Cesar. Okay? Kailangan po natin to, ibig sabihin. Like for example, kung sinabi sa'yo ng dentista na iinom ka ng antibiotics, doon ka palang iinom. Huwag kang Tama. magsasarili. Yes. Huwag kang magsa-self-medicate. Yun. Yun naman ang point ni Sir Conrad doon. Yan. Wala naman, hindi naman Sir Cesar na wag na tayong uminom ng antibiotic. Kaya nga nakalagay doon, unnecessarily. Kasi meron kasi ganun Sir Cesar eh. Yung inubo lang, iinom na siya ng antibiotic or mga nilagnat lang, minsan umiinom na ng antibiotic. Mga ganun po ba? Tapos isa lang, dalawa lang. O, di ba? Hindi po pwede kasing ganun. Ang antibiotic po, ano po yan? 7 days, 3 days, depende po. Depende po sa payo ng doktor po ninyo. Kasi nga, as prescribed lagi ang antibiotic. Okay? So, kung ganun naman, masakit ang ngipin, Sir Cesar, ay, syempre, tulad yan, mapagandang example din to, tulad ni Sir Cesar. Ayan. Sir Cesar, yung antibiotic kasi, sir, hindi pa rin yun yung gamot doon sa ngipin. Ang gamot po doon, sir, ay bubunutin or lilinisin or papastahin, sir. Yan po yun. No, yan po yan. Kasi nga, kahit anong antibiotic natin, sir, pag hindi natin nabunot at hindi natin nakuha yung pinaka-root ng problema, babalik at babalik yun at mamamaga ulit, iinom ka ulit ng antibiotic. Naunawaan niyo po yun. Which is yun na yung sinasabi ko kanina na hindi na maganda sa ating pangangatawan. Nakuha niyo po yun, sir. Kaya nga pag uminom ka na ng antibiotic, gumanda na, okay, maayos na yung ngipin mo, pabunot mo na yung bagang mo, yung ngipin mo, yung ngipin. Okay? Alright. So, yun po yun, Sir Cesar. So, I hope nakuha niyo po yun. Okay? So, maraming salamat po mga kapatid for being with us. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. I hope na kayo po ay natuto sa ating talakayin ngayong umaga pong ito. Alright? So, Doc Julie, ba may gusto mong sabihin sa mga live viewers natin? Gusto ko lang pasalamatan. Yung taga La Union ay nanonood. Opo, Sir Jao, ayan, Oo, be watching, sir. hinahanap ka nung anak ko. Kailangan daw natin ng iced coffee. Yun, tama, sir. Ay, hindi. Ano ba? Barley? Barley na daw ngayon, sabi ni Mama, ano yan? Bernaline, Bernalin? Bernales. Basta yun po. Ayan. Okay, so again, maraming salamat. Sige po, Doc Julie. Gusto ko lang pasalamatan ang aming pagkain mamaya. Amoy paksiw po. Masarap to, mga kapatid. Naamoy ko po ang paksiw. Yes. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Basta tandaan nyo, napaka-importante po ng gut health. Kasi diyan lahat nagmumula. Pag hindi ayos, hindi na ayos ang ating katawan. Tama. Hanggang utak po yun. Yan. Hindi lang katawan, hanggang Oh. utak. Pag hindi mo pinakain yung tiyan mo, nako po, sinisigurado ko sa'yo, magagalit ka. Oo. Yun lang, maraming salamat kasi maaring masabi nyo na
paulit-ulit. Yes. So sabi nga namin, kailangan i-remind ang bawat isa sa kahalagahan ng healthy being. Oo, maging healthy tayo. Hindi tayo basta kung ano-ano lang kakainin natin para makaraos lang. Pero kailangan maging healthy ang mga kinakain natin para humaba ang ating buhay. Yun lang po, maraming salamat. Amen, amen. Maraming salamat po, Doc Julie. Maraming salamat din sa mga tagapakinig at mga nagsubaybay ngayong umaga pong ito. At sana po ay may natutunan po tayo patungkol po sa ating kalusugan. At mamaya, e-air na po yung The Baptist Lunch. Mag-tune in po kayo dyan. Magandang mga pinag-uusapan po dyan ng mga tatay. Kaya lahat ng mga katatayan ay mag-tune in po kayo dyan upang muli ay may matutunan po tayo sa ating mga talakayin dyan sa ating The Baptist Lunch. Alright? So keep watching and keep tuning in and let's all be a blessing para po sa ating programa po na yan. Kaya huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all. Ang asim. Ang asim. Ay, nako. Ang sarap. Paksiw talaga yan kaya yun. Ay, bago isda eh. Di ba? Bago. There's a story in the Bible about a city God had prepared that a man could run to when he found himself in trouble, a time of great despair, fleeing from the one who sought his life.